Sa Zambales naman kung saan ang sentro ng lindol, isang batang naitalang nasawi matapos mahulugan ng mga bato. Pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pagyanig, patuloy ang sentro ng balitang yan. Mula kay Bella Les Moras. Sa musmos na isipan ng magkakapatid na ito, matinding takot ang iniwan ng 6.1 magnitude na lindol dito sa San Marcelino, Zambales, ang bayan na pinakaapektado ng pagyanig sa probinsya. Kwento ni Abet Balario, 11 taong gulang, nakararanas na sila noon ng lindol, pero para sa kanilang magkakapatid, ito ang pinakamalakas na pagyanig na naramdaman nila. Bigla pong lumakas yung lindol. Tapos pumunta po kami sa loob ng bahay. Nilagay po sa ulo namin yung kamay. Tapos yung huminto po, nagkuhan na naman. Nandun na lang po kami sa loob ng bahay. Ilang metro lang mula sa kanilang bahay, makikita naman ang isang maliit na tulay dito sa Barangay Burgos na napinsala rin dahil sa lindol. Ayon kay Alvaro Lobero na nakatira malapit sa creek, nakakalungkot ang nangyari dahil mahalaga pa naman sa kanila ang daanang ito. Mahaba yung crack niya dito sa baba. Yan. Kaya siguro kailangan mapalitan, delikado sa mga sasakyan eh. May dumadama pa naman dito na malalaking truck. Kasi ito ang farm to market road yan eh. Mamaya may dumaan na malaking truck, delikado, baka madisgrasya pa yung mga Ayon sa Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bukod sa Barangay Burgos, nagkaroon din ng matinding epekto ang pagyanig sa iba pang panig ng San Marcelino. Sa Barangay Buhawen, nagkaroon ng pagguho ng lupa kung saan nasa 120 pamilya ang isinailalim sa preventive evacuation. At ang malungkot na balita pa, sa kaparehong barangay, isang batang 6 na taong gulang ang nasawi dahil sa massive head injury mula sa mga naglalaglagang bato. Sa Barangay Aglaw naman, may naitala ring minor landslide. Sa ngayon, patuloy ang pagkilos ng pamahalaang bayan para tulungan ang mga naapektuhan ng lindol. Paalala ng mga otoridad, iba yung pag-iingat sa lahat ng pagkakataon. Mula rito sa San Marcelino, Zambales, Mela Les Moras para sa Bayan.